Good morning guys, this is Be Finest World. Biyahe tayo guys ng Santiago, Isabela. So this is a new journey in my life for almost 3 decades guys. Mula nung nakarating ako sa lugar na ito. Ngayon ay tutuklasin natin at tatahakin kung ano ang kaibahan ng meron dati at ng meron sa ngayon. Isabela, here we go. So guys, we're here now, going to Isabela. And samahan niyo ako guys na maglilibot tayo this time. At itutur ko naman kayo kung ano ang makikita dito sa papuntang Isabela. Parting norte naman tayo ngayon guys. Guys, we're passing by here in bypass going to Isabela. So first time, ika nga, there's always be a first time guys. So samahan nyo ako kung ano ang meron dito sa bypass na to. At nang mailibot nyo na rin ang inyong paningin sa ganda ng tanawin na makikita. Magtyagaan nyo lang kung ano itong nakikita nyo sa harapan ko. Medyo truck ang nasundan natin guys. So maybe may time din na makakalusot tayo dyan guys. A driver is always a lover. A lover. Magtigil ka, Be Finest! To that big truck, pero mukhang maganda ang kalsadang tinatahak natin. Ito na nga ba ang papuntang Isabela guys? Nakatulong ba ang bypass na yon o nakahaba ng biyahe natin? So comment down below guys kung ano ang pakiramdam ng isang nanonood sa lugar na aking pinasok ngayon. So ang inyong komento guys ay napakahalaga upang sa ganun sa next video ng inyong lingkod ay ma-improve natin ang lahat na dapat ma-improve. So stay tuned lang kayo guys, at ako naman ay ipakikita ko sa inyo ang lahat ng pupuntahan ng inyong lingkod, Be Finest World. Thank you so much guys! So guys, napakaganda ng paligid guys na nakikita natin, no? Pero sabi ko nga sa inyo, lahat ng biyahe ng inyong lingkod, Be Finest World, ay makikita ninyo saan man ako pumaroon, sapagkat ang first intention ng inyong lingkod, may gala kayo sa lahat ng mapupuntahan ko at may pakita sa inyo how beautiful the Philippines was. So yan lamang po kayo guys, at itutur ko pa kayo hanggang sa makarating tayo sa Isabela. So guys, stopover muna kami dito sa San Jose. So alam niyo na siguro kung nasaan naman ang inyong lingkod. Siyempre, favorite hangout, Jollibee yan, San Jose. Guys, so yan lang kayo guys, at mamaya dire-diretso pa tayo tungo sa Isabela. So guys, kung naghahanap kayo ng tambayan, nandito tayo sa Tambahay. So ito ay located in San Jose. So guys, medyo mahaba-haba pa ang bibiyahin natin. Pero guys, sasabihin ko sa inyo, within 2 to 3 hours, nandun na tayo sa Isabela. So mabilis lang ang biyahe natin guys. So relax lang kayo at pagtyagaan nyo muna ang inyong lingkod, Be Finest World, ha? Maya, makikita nyo kung ano ang itsura ng Isabela. Actually, I've been there for almost a couple of years right now. So maybe it's almost 2 decades when I got there. Now I'm already 46. Way back then, siguro mga 3 decades na rin guys, kasi teenager pa lang ako. First time na tumapak ako ng Isabela, then going to Tugigaraw, and then Aparri. So ngayon, aalamin natin kung ano yung kaibahan ng noon at ng ngayon. At i-describe ko rin sa inyo guys kung ano nakikita ko ngayon
while passing through going to Isabela. So dyan lamang kayo guys at tatapusin ko ito ng may kasabikan sa inyong puso. Napakaganda ng tanawin na gawa ng ating Panginoon. Talagang ma-amaze ka guys habang nagbibiyahe. Santa Fe. If I'm not mistaken, Vizcaya first, then Santa Fe. So we're just 26 kilometers away from Santa Fe town proper. Then after that Santa Fe, I believe this is already Isabela. So let's wait and see, guys. So guys, we are now entering here in the region 2 of the Northern Luzon, guys. So what a beautiful place to be here, guys. Almost 3 decades bago nakabalik ang inyong lingkod. Kung hindi pa ako magbablog, guys, hindi ko ulit mararating ang lugar na ito. So welcome to Nueva Vizcaya. We have just ended the boundary of Nueva Ecija. Diyan lang kayo guys at ako ay itutur ko kayo kung ano naman ang itinatago dito sa Region 2. That's it for now. Bayumbong, meron pa palang Bayumbong. May Solano. Yun, tapos ano na, so after pala ng Nueva Ecija guys at ng Santa Fe, meron pa palang Bayumbong at Solano. And then tsaka lang tayo makakarating ng Isabela. So kakaibang challenge talaga guys ang magbiyahe ka sa mga lugar ng kagaya ng mga bulubunduking lugar na ito. Kailangan talaga ang kakayahan at ang kasanayan sa pagdadrive upang makarating tayo ng ligtas at magkaroon tayo ng tinatawag na kapanatagan sa bawat pagbibiyahe natin sa mga lugar na kagaya nito. At advice ko lang po sa ating mga kapwa motorista, kapag hindi po tayo pamilyar sa lugar na ating pupuntahan, magdahan-dahan lang po tayo at higit sa lahat ay siguraduhin po nating ligtas ang bawat lusot na gagawin natin, sapagkat hindi natin alam kung ano yung mga may encounter natin sa lugar na ating pupuntahan. So maging maingat po at maging mapagmatsyag sa ating kapaligiran habang tayo ay nagdadrive.
Lalo't sa mga lugar na kagaya nito, talagang sigsag, ika nga. So maraming surprise na pwede tayong ma-encounter anumang oras. So maging handa po tayo at maging knowledgeable tayo sa bawat ginagawa natin sa ating pagmamaneho, upang sa ganon ay makauwi tayo ng ligtas sa ating mga mahal sa buhay. Nakaka-amaze talaga ang lugar, lalo na't bago sa iyong paningin. Napakaganda ng tanawin na iyong makikita habang ikaw ay nagbibiyahe. So hindi mo mapapansin ang haba at ng oras na iyong gugugurin sa pagbibiyahe sa pamamagitan ng mga magagandang tanawin na iyong makikita sa paligid. Yan ay ang sa kabutihan loob ng ating Panginoon na ginawa niya ang mga bagay na ito upang magkaroon tayo ng kaaliwan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Nakakamangha ang ating mga nakikita guys, sapagkat ako mismo ang inyong lingkod, The Finest World, talagang namamangha ako sa kagandahan ng tanawin na bumubulaga sa bawat ikot o bawat pihit ko ng manibela. So sa mga sigsag na dinadaanan ko, bawat bulaga ng lugar ay talagang namamangha ako at na-amaze sa mga work of art na ito ng ating Panginoon. Wow, talaga naman. Salamat po Panginoon. At nagagawa niyong iparanas sa bawat isa sa amin ang kagaya ng mga kagandahan ng mga ginawa niyong ito para sa aming iyong mga nilalang dito sa lupa. Actually guys, nakikita ninyo na akala ninyo ay napakabilis ko sa mga pagkakataong ito. Ako guys ay tumatakbo lamang ng minimum na takbo na kailangan sa mga lugar na kagaya nito. Pagkat nasa harapan nga yung camera, kaya akala nyo ay napakabilis at napakatulin ko. Pero hindi po, ako po ay nag-iingat sapagkat alam ko po na hindi ako masyadong pamilyar sa mga lugar na ito. Kaya ibang klaseng pag-iingat ang kailangan ng isang driver na kagaya ko. Meron palang ganito rito sa kalagitnaan ng Bayumbong.
going to Solano. So meron palang traffic na may encounter kayo dito guys, be aware. At mukhang mahaba-haba ang traffic na ito. So this is the worst part of this travel na alam kong masasabi ko para sa inyo guys. So be prepared if you want to go on this place and you don't want any like this situation. So I suggest to go early in the morning, especially mga 12 midnight, much better. So guys, dito lang ito sa tingin ko, dito lang to sa boundary ng Bayumbong at ng Solano. So I don't know kung gaano kahaba itong traffic na to, but let's see. At nang magkaroon din kayo ng idea if you are going to do a travel here. So nakita nyo naman guys kung gaano kahaba ang traffic na yan. Gusto kong silipin guys sa baba, para sa labas, para makita nyo eh. Kaso sobrang init, as in sobrang init guys. At dyan ko magagamit ang ating mahiwagang stick. Sisilip ko sa inyo ng konti yan guys. Huwag kayong magalala, konting-konti lang, baka tamaan yung cellphone natin guys. Like yan. Yan sa haba. Pwede ko nakikita yan guys. So ayan na nga guys, tuloy ang biyahe at nakalusot na tayo sa matraffic na lugar na yon. Na-stuck din tayo doon ng almost an hour guys. Sobrang traffic. So eto na nga guys, at napasok na natin ang boundary ng Isabela. So all the way na tayo ngayon sa unang bayan, which is Santiago. At nang mapuntahan na natin ang ating destinasyon. So yun lamang guys, maraming salamat sa inyong pagsama sa aking biyahe. At sa susunod na biyahe ko naman ay tuklasin naman natin ang mga kakaibang lugar na meron dito sa Pilipinas. At muli guys, ito ang inyong lingkod, Be Finest World. Always choose to be happy and be courteous to others. And let the Lord God Almighty be the center of our lives. Please do like, share, and subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng video ng inyong lingkod. Bye for now, and God bless. So sa ilang mga sandali na lamang guys ay makakarating na tayo sa poblasyon ng ating pupuntahang lugar. So samahan nyo ako guys hanggang sa marating natin ang ating destinasyon dito sa Santiago, Isabela.